Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie. Naku, kamakailan lang kumakanta tayo ng 1st of May. When I was small, the Christmas trees were tall, di ba? Ngayon, huling Miyerkules na ho sa buwan ng Mayo. At 2024 pa rin naman. 2024 pa rin. At nako, ang mga politiko ay atat nang mag-file at kani-kanyang alis na ng bangka. Talaga naman. Anyway, ito po si DJ Ronnie. Ito po ang Inklinasyon, ang opisyal na tinig ng Pilipinong may kapansanan. At ito po ang kauna-unahang sa forum sa Asia na may ganitong tema na pinag-uusapan ang tungkol sa mga may kapansanan, sa mga nagmamahal sa may kapansanan, at atin pong hinahanap ang tuloy-tuloy na pakikiisa natin sa takbo ng lipunan. At kasama ko po ngayong hapon ang Muse at Congresswoman ng Filipinong may kapansanan. Ako magagalit sa iyo si Attorney Guanzon. Ma'am Celia Garcia, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, si Ma'am Celia ay nasa United States of A. Ako naman po ay nandito sa Adelaide. At ang ating pong mga masisipag na behind-the-scene workers ng Inklinasyon, sila Miss Michi, Miss Ina, JM, Teacher Aisel, at lahat ng mga nagtatrabaho. May OJT daw tayo, Ma'am Celia. Si JM. Si JM2, sabi ni JM David. JM, ano ba yun? Dresino, ang apelyido. At he is a low vision person. So thank you, Karanil, for discovering this hidden talent sa mga may kapansanan. Layunin din kasi na Inklinasyon, Ma'am Celia, na maging venue tayo ng pagtitrain ng maraming mga potentials na Pilipinong may kapansanan. Yes. Ma'am Celia, ilang isang bagay lang, may 3 batas ngayon na nakasalang sa House of Representatives, no, na inisponsor ni Joey Salceda. At alam mo naman, ang sinasabi, si Congressman Salceda raw ang isa sa mga champion ng Filipino may kapansanan at senior citizens, being a senior citizen himself, no? 3 batas 'yon tungkol sa discount, tungkol sa kung ano-anong mga pinagrereklamo natin, at active ang National Commission on Senior Citizens. In fairness naman, pati yung National Council on Disability Affairs natatanong din naman. Ang akin lang dito, ma'am, siguro yung mga advocates natin, mga NGOs na tumututok sa sektor, panahon na para sumabay tayo sa ganitong diskusyon na ginagawa sa lower house at sa Senado. Hindi yung kung kailan nandyan na yung batas at tapos na, tsaka tayo ngangal-ngal, bakit ganito yung nangyari. So siguro maging proactive tayo, at hindi ko ano-ano ang mga nakukuha nating marites na wala namang basihan. Kung gusto nating sumabay sa takbo sa agos ng pag-ugit ng tamang batas, ito ang pagkakataon. Sumabay tayo at gayahin natin si Ma'am Celia at si Kuya Bong at ang INED Philippines at ang Philippine Coalition nung ginagawa yung inclusive, di ba? Education law ngayon, talagang nakipagdikdikan sila sa Kongreso at sumabay sa agos ng takbo ng talakayan. Kaya marami sa inclusive law na yan ay tinig ng may kapansanan ng kanilang mga magulang at ng stakeholders. Isang maikli pang kuntil-butil, Ma'am Celia, ngayong alas 5 ng hapon, oras dito sa Australia, alas 4 yata dyan sa Pilipinas, maglalaban ang Philippines at Australia sa 3rd place ng AVC, Asian Volleyball Cup. Alam mo, tuwan-tuwa na tayo dahil ipinagmamalaki pa natin na 2 linggo, 3 linggo lang tayo nag-prepare, pero eto tayo nasa fighting for bronze. Ang sa akin lang ay kailan ba tayo matututo? At kailan ba tayo sasali sa tunay na sports program? Tuwan-tuwa na tayo sa latak. Itong nangyayari sa volleyball ngayon, ito'y latak ito Kasi wala naman talaga tayong tunay na sports program sa Pilipinas. Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong ginagastos, wala pa rin tayong talagang tunay na sports program na grassroots. Sana hindi ganon. Sana wag tayong matuwa sa munting tagumpay na yan. Kung hindi, sana maging tunay ang siguro isa sa unang gawin, Ma'am Celia, tanggalin natin yung salitang palakasan sa sports, no? Parang ang sama ng ang sama ng Tagalog natin sa sports, palakasan. Kaya kung sino yung malakas sa kapangyarihan, yun lang ang sports na nade-develop, di ba? So siguro doon sa
ano yon, yung surian ng wikang Pilipino, mag-isip nga kayo ng ibang Tagalog sa sports na wag ng palakasan para kasi uso sa gobyerno ng Pilipinas yung palakasan. Ngayong Palaging double edge, ano? Oo, ngayon Ma'am Celia, tamang-tama yung usapan natin sapagkat fair justice at alam ko malapit to sa puso mo. Dahil ang anak mo ang isa sa mga nanguna dito at mamaya ikwento mo sa amin yan, Ma'am Cel. Pero with your permission, narito muna ang isang video para i-introduce, ipakilala ang ating paksa ngayong hapon. JM video, roll it. A strong and accountable justice system is critical in advancing the rule of law and delivering inclusive and accessible justice. As strategic partners and close friends, Australia and the Philippines deepen partnership through the fostering advancement of inclusive and rights-based justice. Fair justice aims to support the Philippines towards its goal of enhancing the administration of justice, as articulated in the Philippine Development Plan 2023 to 2028 and the Supreme Court's Strategic Plan for Judicial Innovation 2022 to 2027. Fair justice will also support opportunities to foster valuable partnerships between Philippine law and justice institutions and their Australian counterparts, such as the Federal Court of Australia and the Family Court of Australia. We trust that this program will help more women, children, people with disabilities, Indigenous people, persons deprived of liberty, and other socially disadvantaged groups to benefit from improvements in the delivery of and access to legal and judicial services. We would be the support and cooperation of not only the members of the judiciary, but also the entire Filipino community as we continue to seek ways to further improve our judicial system and embody efficiency, innovation, and access. With the support of the Fair Justice Program, I have no doubt that we will achieve invaluable progress in developing a more accessible and responsive justice system for all our court users. To our partners in the Australian government, we again reiterate our thanks and gratitude for your invaluable support. Over its 5-year period, Fair Justice will focus on 3 mutually reinforcing end-of-program outcomes. Firstly, the enhancement of knowledge and capacity of judges and court personnel that help improve quality in managing and adjudicating cases. Secondly, the adoption of key reforms and measures that increase effectiveness, transparency, and accountability in delivering justice. Thirdly, strengthened legal and judicial processes and services and multi-stakeholder rights-based mechanisms. Gender equality, disability, and social inclusion will be a priority for the Fair Justice. Fair Justice will deliver through research and scoping, capacity building, twinning, secondment and exchange, experts and technical assistance, policy dialogues and advocacy, and collaborative and strategic partnerships. Let us work together to make justice more inclusive and accessible. Onwards to fostering advancement of inclusive and rights-based justice. Onwards to fair justice. Onwards to fair justice indeed. And para pakilala ko ang ating expert, ang ating resource speaker na sa hapong ito, Ma'am Celia, would you do the honors of introducing our expert this afternoon? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. And it's a great honor for us to have Attorney Ray Paulo Santiago to be our guest this afternoon. Si Attorney Ray Paulo or RP po ay ang Executive Director ng Ateneo Human Rights Center based at the Law School of the Ateneo de Manila University. He is the Secretary General of the Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism. He's also a professional lecturer at the Ateneo Law School and Institute of Law of the Far Eastern University, teaching constitutional law and human rights, among others. Attorney Santiago is also currently the co-chair of the Philippine Coalition for the International Criminal Court and council member of the Alternative Law Groups. He has been a recipient of the Freedom Flame Award of the Friedrich Neumann Foundation in 2014,
the inaugural ASEAN People Awards in 2015 and the Achievement Award of the UP Vanguard Incorporated in 2016. Attorney RP took his Bachelor of Arts degree, major in public administration at the University of the Philippines, and the Juris Doctor degree at the Ateneo de Manila University. We are pleased to welcome Attorney Ray Paulo, or RP. Hello. Attorney Santiago, magandang hapon. Hello, magandang hapon po, Sir Ronnie, Ma'am Celia, at po, ang mga kasama po natin dito sa programa. Magandang hapon po sa lahat. Karangalan po namin ang makatalam. Alam po niyo sa Attorney Santiago, hindi ho iba sa inyong lingkod dahil doon po sa Project Enable na pinasimulan po ng kanyang grupo din sa Ateneo Law Center. Attorney, kumusta na? Ano ang bakit ka na-involved dito sa project na ito ng Australian government at ng Philippine government? Oo, mabuti naman po, and mas sanay po akong tawaging RP lang po, no? But ano ho, kasi ang advokasya po namin sa Ateneo Human Rights Center has really been on access to justice and legal empowerment. So ayun, no, nagkaroon ng oportunidad na nakita ko po, no, na merong proyekto, actually hindi proyekto, programa ang Supreme Court at Australian government na pag-itingin ang access to justice po, no. Pinabuti ko pong subukan, no, na maging bahagi po nito, at ngayon po ako po ang team leader nitong tinatawag na Fostering Advancement of Inclusive and Rights-Based or Fair Justice. Ang katarungan parehas, attorney, di ba? So ito, tapos inclusive. At paano pwedeng, kailan pwedeng sabihin inclusive ang katarungan? Okay. Kasi yung kasi justice itself is fair, di ba? But inclusive, paano siya magiging inclusive, attorney? In fact, tinuturo ko nga ho sa mga estudyante natin, no, na gusto maging abogado, meron tayong konsepto ng justice, no? Pag sinabi natin justice is ang definition lang yan ay ibigay mo yung nararapat, no? Giving each and every person due to him or her. Pero sa ating saligang batas, hindi lang hustisya ang sinasabi, kailangan ng social justice. So pag sinabi nating social justice, ibig sabihin meron tayong struktura, no, that allows inequality and inequity to happen, at dapat mabuwag yung ganyang struktura, kaya kailangan ng social justice. Kaya nag-identify ng iba't ibang sektor, hindi po nasa sako, ibig sabihin hindi kayang i-mention lahat, no, pero it's a recognition na merong naiiwan sa ating justice system. Kaya pag sinabi po nating inclusive, simple lang po yan para sa akin, no, yung mga hindi tinatamaan ng hustisya o yung mas nahihirapan humanap ng hustisya, how can we make justice more accessible to them? So yun po ang pagiging inclusive. Nabanggit mo rin, attorney, yung equality at equity. Maikli lang po, sir, from an authority of justice, ano po ang simpleng paliwanag sa equity at equality po? Okay. Ang equality, very simple, no? Sinabi natin equality, pantay-pantay lahat. Diba? So, nalalaman natin na pag sinabi natin pantay-pantay lahat, parang ang ganda pakinggan, no? Parang pantay-pantay lahat Pero sa totoo lang, kapag ka-inimplement mo ang isang pulisiya na pantay-pantay lahat at hindi mo tinitignan ang kaibahan natin, it can lead to inequity, no? So pag sinasabi nating inequity is hindi pagiging patas, no? So yung equality ay pagiging pantay-pantay, yung being battling inequity is how to be fair to everyone, no? Parang kayo po, Sir Ronnie, di ba?
kung manunood tayo ng sine, sabihin na nating pareho tayo, pantay tayo, magbabayad tayo ng pareho, manonood tayo ng sine. 'Di ba? Kaya meron tayong kaibahan no? Meron akong kayo ay merong kaibahan sa akin, no? Kayo ay visually impaired, no? So, pantay ba yung panonood natin ng sine? Sa totoo hindi, 'di ba? So, how can you make it equitous, no? Equitable dapat may audio description. Correct, 'di ba? Yan yung pagiging, 'di ba? Kasi pag sabihin natin, uy, pantay naman nagbayad kayo pareho pero hindi mo na enjoy yung sine, 'di ba? Dito po sa Australia, attorney, kami na mga Australian awards na with visual impairment o with disabilities, ginagawang equitable ng Australia. Papaano? Well, kami po halimbawa, kami mga bulag na nag-aaral dito sa Australia, binibigyan po nila kami ng base sa pangangailangan namin nang maging pantay kami sa aming mga kapwa estudyante. Like kami po, binigyan po kami ng laptop, binigyan kami ng iPhone, hindi para magluho. It's not for luxury sake, no? It's for equalizing the playing field, no? Para makasabay po kami sa pinag-aaralan dito sa Flinders University. Yun yung yata yung sinasabi yung equity, hindi ho ba? Correct. Parang yung programa natin dati, Sir Ronnie, yung enabled, di ba? How do you enable people to be equal with others? Kasi kung walang enabling environment, literal na parang tinitignan lang kung pantay-pantay ba mo lahat. Okay. So, ito po sir, ang 5 taong susubukan ninyong pagulungin ang pantay na katarungan para sa lahat. Ano-ano po ang mga elemento sa simpleng paliwanag na maaaring asahan po ng mga nabanggit yung sektor, yung persons deprived of liberty, yung persons with disabilities and other sectors. Ano po yung maaasahan sa 5 taon ng programang ito? Oo. Ito po yung, to be clear, ito pong programang to ay isang joint program ng Supreme Court at ng Australian government. Yes, ang sinusuportahan po nito o parang ang roadmap nito ay yung strategic plan for judicial innovations ng Supreme Court. So nakatuon po talaga to kung paano ba natin i-improve ang sistema, ang kapasidad, ang mga regulasyon sa loob ng Supreme Court para mas maging accessible ang hustisya sa mga nangangailangan, lalo na yung marginalized and vulnerable groups, kaya na nasabi nyo, yung persons with disabilities, persons deprived of liberty, women, children, indigenous peoples. So ganyan po ang tinitignan. We're looking at institutional and structural changes within our judicial system. Okay. So kami po na mga ordinaryong taong bayan, simple lang naman halimbawa, yung pong mga preso natin, ang tagal na nilang, marami ho dyan, at siguro pamilyar naman kayo sa statistika nila, napakarami ho dyan na naghihintay ng katarungan sa napakatagal ng panahon. Yan naman po mga may kapansanan natin, lalo na yung mga may kapansanan sa pandinig, nahihirapan po silang humanap ng mga qualified interpreter para sila ay marinig sa korte. Ano po? Ako po bilang bulag, halimbawa, ay nagkaroon din ng karanasan. Yung unang kaso ko po, sir, sa Philippine National School for the Blind, nagsimula po yun 1983. Natapos po 1995. Yung pangalawang kaso ko po, nagsimula 2008, natapos 2021. Nasaan po doon ang pantay-pantay at papaano ko po mararamdaman yung sinasabi ninyo sa loob ng 5 taong programang yan, sir? Okay. So dyan natin tinitignan, una, 3 aspeto ang tinitignan po dito. Unahin ko na lang yung sa accessibility and inclusivity. How can we make justice more accessible and inclusive? That's number 1. Pagka pinag-uusapan natin yung accessible and inclusive,
paano natin ililink at paano natin nalalaman yung mga suliranin ng ating mga marginalized and vulnerable. Alam nyo sa struggle nating lahat, minsan ang gusto nga nating tanungin, hanggang ngayon ba hindi pa rin ba alam to? No? Diba? Minsan ganyan yung mga tanong no? Pero minsan sa totoo lang no, minsan ang problema ay pag may mga kausap tayo, minsan hanggang usap lang pero walang aksyon, no? So yun yung isang aspeto, dapat malink natin. Ano nga ba yung mga problema? Ano ba yung suliranin, no? And sa amin, at least ako po, no, at sa team ko, naniniwala kami dun sa kasabihang nothing about us without us. Amen. Thank you very much. So kaya kailangan kami po, hindi, again, programa po kami, no? Pero kami po sana magamit ng mga marginalized and vulnerable groups na maging tulay kasi meron kaming access ngayon sa judiciary, no? Yes. Para mapakinggan. Kasi hindi po namin, ako po, I have to make it clear, no? Even before Sir Ronnie Mamcelia, nung very involved ako sa Ateneo Human Rights Center, we're outsiders, 'di ba? So ngayon naghahanap kami how to link it. This is a platform right now, itong Fair Justice Program. Yung second objective and third, actually itong tatlo related Pero yung second and third, it's about capacity building ng judges and court personnel, no? So as simple as minsan na nababaliwala yung capacity building, as simple as sensitivity. Yes. No? And sa totoo lang, no, yung iba kasi ang suliranin natin dito, alam nyo, minsan merong umuupo para makinig sa mga sensitivity lectures, pero hindi naman nila dama. Kumbaga, hindi nila pinapractice for compliance lang. So dito for certificate purpose. Correct. No? So dapat kaya nare-reinforce yan dun sa isa pang outcome na paano natin babaguhin ang mga proseso, ang mga rules, no? Paano nga ba? Sabi nyo kanina, for example, sa persons deprived of liberty, mababanggit ko sa inyo, alam nyo, Sir Ronnie, Ma'am Celia, no, noong December, nagkaroon ng isang jail decongestion summit. Hindi lang ng Supreme Court, no? Kasama ang DILG, kasama ang Department of Justice at multisectoral, no? At buo doon, mula doon, at least yan po ay na rin yan, no? Na lagay sa dyaryo. It was attended by high-level people. From someone outside, gusto mo yung lumabas na malaman itong mga ganito kasi part yan, pwede tayong maningil na, nagka-jail decongestion summit pala kayo. Ano na nangyayari dito, no? So dito pumapasok po yung tayo, yung populace, yung outside the government, 'di ba? Na ito yung ginagawa nyo, ito yung promise nyo, no? Yeah. Asa na? Sasabihin ko po, no? Yan moving forward kasi nagkakaroon ngayon ng mga rules on revision of rules on how do we now decongest our jails. In fact, no, meron akong isang na-attendan before, no, tinitingnan ng Supreme Court magkaroon ng isang rule on kalayaan. Kumbaga parang to give the burden na pagka hindi nyo pa nadinig ng ganito kabilis yung kaso, ilabas na yan, no? Parang, because kasalanan ng sistema, ang bagal nyo Correct. Parang shifting the burden, no? Yeah. Yung sinasabi ko, iba pa rin yung may plano, iba yung lumabas na, no? Ako lang, ang sinishare ko po dito is it gives us hope na merong mga nagsusulong ng ganyan within the institutions kasi kailangan natin ng structural and institutional changes. So yung tatlong binibigay kong objektibo o yung outcomes na gusto, magkakadikit po to. Kaya ko inumpisahan dun sa nothing about us without us. Kasi kung hindi lumabas yaan na ito yung mga concerns, 'di ba? Ang gagawin, sige, may capacity building, pero ano naman ang kinalaman ng capacity building dun sa mga
concerns ng persons with disabilities, for example, di ba? So ibig sabihin po, Sir RP, you'll be calling us, lalo na kami na nakakaranas ng justice system dito sa atin. You will call us, ako willing to sit down with you, with your group para tingnan po ano ba yung magagawa, no? Para mas maging sensitive ang ating justice system sa mga problema ng mga may kapansanan sa Pilipinas. Oo. Kami po, we will be calling on you, no? Because we want to build that platform na kayo mismo maparating nyo dun sa mga nag-aayos ng sistema. Kasi kami po ay isang platform, no? So, ito po ang sinusulong namin na maparating yung, kaya nga sabi ko sa inyo, kami, yung nothing about us. About us without us. Oo. Kasi yan yung pagka may platform kaming ganyan, hindi po kami ang parang middle person, no, na makikinig. Idiretso na natin, no? Okay. So that those who are there, who have the capacity and who have the power to do revisions, no, okay. Those who have the capacity to dictate ano bang mga capacity building ang kailangan ng mga tao within the judiciary to learn more, to be Ako more. Ako lang po, attorney, bago ko ibigay kay Ma'am Celia, dalawa lang. Una, ang judiciary ay independent sa legislative at executive, ha? So yung sinasabi ni attorney, gawin lang ng mga concerned parties ang kanilang trabaho. May mangyayari diyan, no? Pangalawa, tama 'yon, nothing about us without us. At ang pangalawang gusto po i-suggest, ang Inclinasyon is willing to receive updates from you on a quarterly basis para gawin yung isa sa mga platform ninyo, ang Inclinasyon, para may parating natin sa, kung hindi man daan, libong may kapansanan na nanonood po dito sa ating platform. At ito po pwede na lang balikan sa YouTube para pag-aralan po nila at balik-balikan paano sila makikisali. Ma'am Celia? Opo. Gusto ko lang sanang susugan yung sinabi ni DJ Ron about making Inclinasyon as part of your drive. Kasi po dito sa Inclinasyon, pag sinabi ninyo kung ano ang gusto ninyo iparinig sa inyong mga constituents or sa inyong mga ninanasang marating, instantaneous po yung communication makukuha nila kaagad at madali ninyong maipahahatid dahil ang lawak po ng reach ng program na ito, very very effective po, as you know, kung paano na ipahahatid ng social media ang anumang message na gusto ninyo. And ang una ko lang gustong itanong, Attorney RP, yung nothing about us without us, ay nakuha ba ninyo nadinig ba ninyo sa mga may kapansanan nung una kayong salamuha sa kanila nung inyong project sa Enable? Or where did you get this slogan? Ano yan? Oo, kasama na ho yan nung nakipag-ugnayan kami sa sektor po ng persons with disabilities. Pero sa amin po kasi, pag sinabi po naming rights-based approach, no, talagang kailangan you involve the people who are going to be affected, who are going to be impacted by different policies, no? So yan po yung tinatawag rin na bottoms up approach, di ba? Yes. Kaya kung top down versus top down. And top down, I think, because you're doing it from the top and also getting it from the ground. Oo, hindi. Pero usually when you say top down, it's just cascaded down So when we say bottom up, no, the concerns are brought from the bottom and then up, and then that's where policies now are made. Right. Oo. Really? Really? RP, gusto ko lang sanang sabihin, because you were saying something very important earlier, yung sinasabi mong gusto ninyo sanang yung capacity building within the Supreme Court at saka yung sa mga iba-ibang korte, sa iba-ibang antas ng korte dito sa ating Pilipinas. And that's why I was saying
this is two ways, from the top down and from the down up. Kasi yung mga polisiya na manggagaling sa Supreme Court at sa mga ibang at mga rules na ipapatupad ng mga korte ay nanggagaling sa itaas at ibababa ninyo yan. Kaya at sinasalo naman ng mga nasa ilalim na siyang mga beneficiaries. And kumbaga sa economics, parang both supply and the demand side ang inaatake ninyo eh. Kaya mas maganda yung epekto. It's always more effective kung ang ating mga ginagamit na mga proseso ay halo, hindi lamang nanggagaling sa isang lugar, kung hindi tinitingnan yung iba-ibang mga paraan kung paano natin mapagdudugtong-dugtong at mapagsasanib ang mga lakas na nanggagaling sa iba't ibang lugar. This is very very important. Ang ganda po ng inyong tinitingnan, ang ganda ng inyong proseso dahil nga nakita ninyo na hindi lamang magiging kapaki-pakinabang ang inyong mga gagawing rules or ang inyong mga gagawing mga reforma kung manggagaling lamang sa inyo, manggagaling lamang sa mga korte at sa mga justices, mga judges, sa mga nagpapatupad ng mga batas na ito. Kung hindi, malalaman ninyo kung ano ang talagang nasa saloobin at nagiging karanasan ng mga taong talagang naaapektuhan ng mga batas na ito. I fully agree with you, Ma'am Celia. Well said, okay. Well said. Oo. Attorney, related to that, sir, naalala ko lang at sumagi sa isip ko, ang Philippine Coalition, sir, ay on persons with disabilities, nagsagawa po kami ng parallel report. 2015 yon. Napakaganda ho ng parallel report. Tayo po ang unang nakapag-submit ng parallel report na yan sa buong sektor, sa buong mundo, at kaya tuwan-tuwa sa amin ng International Disability Alliance. Pero napakahungkag. It's a very empty document because hindi namin naibaba sa masang may kapansanan sa Pilipinas. Ngayon, naalala ko lang po yun, at sana hindi ho magkagayon, hindi magkaganon itong inyong ito dahil sa napakaganda po very relevant at napakadami pong injustices na nangyayari sa sektor ng persons with disability. So, ano po yung mekanismo ninyo? By the way, I'd be requesting po Jennifer Garcia, ang aming lead convener ng UNCRPD, para ibigyan po kayo ng copy ng parallel report namin ng 2015, sir, para makita rin po ninyo yung mga karumal-dumal na nangyari sa sektor ng may kapansanan sa Pilipinas, no? I mean, the documented cases that we have been able to write in that parallel report so that it serves guide. Yes. Kailan natin ginawa yung parallel report na yan? Kailan natin isiniwalat yung mga nangyaring mga karanasan? 2015 pa ho yun 2015 and ano na ngayon? 2024 na. Siyang na taon na. Ngunit may nangyari na ba? Wala pa rin. Yun nga po. So, ano po, attorney, ang mekanismo para masiguro po na itong inyong mga phases na ito, yung mga iba-ibang mga pag-unlad, ay kasama ang sinasabi ninyong beneficiaries sa inyong mga gagawin po? Sige. Una, nagpapasalamat po ako na vinolunteer nyo itong inklusyon na pwede maging platform para maibahagi yung ang mga nangyayari, no? So we will be using this platform to be able to, at least kung i-guest nyo po kami, pwede ho naming masabi yung mga different activities. Hindi kailangang isang buong oras sa amin. Yes. Pero kung kailangan nyo lang ho ng kunyari updates, no? Update, press release, sir. Oo. O news release, whatever. Wala, unfortunately, wala ho kaming sariling press release kasi kami po ay isang programa ng support at ng Australian government. Kahit so updates will do. The official press releases actually will be coming from the Supreme Court
and itong Australian government, pero we'd be happy to have guestings like this, no, to Thank have you so much po. Yeah. So, pangalawa, meron po kaming isang senior program officer na talagang ang role niya ay on accessibility and inclusivity for marginalized and vulnerable groups. Again, yung programa po namin ay paano maparating ito dun sa kinauukulan sa Supreme Court, no? Kasi kailangan pumasok ito dun sa reforms na ginagawa, no? So I'm inviting not only the persons with disability sector, no, but different marginalized groups to maximize that platform of bringing concerns to our senior program officer, no, para po dito. Tapos pangatlo, no, yung pangatlo is bagamat hindi kami maglalabas ng mga press releases dahil nga kami ay isang programa ng Supreme Court ng Australian government, no. We also have our communications and evaluations officer. Two different people ho to. Kaya ako sinasabi is hindi rin po kami magmamarunong na alam namin yung best way to reach multitudes of people, no? So, yung communications officer namin, no, kung sakaling sabihin niyo sa amin what would be the best way to communicate, no, things that are being done, and as well as to be able to for us to communicate, no, opportunities as well as concerns from your end. Two-way po ang communication No? So, Attorney, sandali lang po. Yun po bang sinasabi ninyong dalawang officers ay parte ng inyong programa? Parte po ng programa ho namin. No? Pwede po bang pangalanan ninyo para malaman po namin kung sino ang mga ito? Okay. Ang communications officer po namin ay si Chrisma Soliven. Ang aming monitoring and evaluation officer po ay si Arlene Taguba. Ang aming senior program officer, specifically ang GEDC expert din po namin, no? And the one for accessibility and inclusivity ay si Marcel Aguilar. So ito po ang mga tao po ng Fair Justice Program. Very good. And paano po kung may gustong iparating sa inyo? Do you have your parang email address? Do you have now your website wherein people can monitor what's happening on the Fair Justice Program? Wala po kaming website. As I said, we are merely a program. Okay. We're a platform. We don't work independently. Okay. We are a platform to bring about this partnership between the Supreme Court and the Australian government. Kaya kung ini-emphasize ho dito na you use the platform because we're not the ones who's going to decide on things. Right. We will be able to bring those and in a way match you with the relevant people or offices, no, that can respond. But institutionally, what we're trying to do is there are resources for institutional changes, but we want to make sure that the institutional changes will be responsive to the needs of our sectors who are most often left behind. No? So yun po ang ginagawa ng platform namin. But for me, you can reach me through rp.santiago@fairjustice.ph. Yung RP po ay letter R and P lang po, no? rp.santiago@fairjustice.ph, or you can email the program at info@fairjustice.ph. So yan po ang contact email po namin. Okay. Attorney, the fact that you are dealing with the Supreme Court ay napakalaking pag-asa na ho yan because whatever the Supreme Court says, sinusunod ng Judiciary Department, di ba? And tama yung approach na manggaling sa Supreme Court yan, no?
Ang kwan lang po namin is of course, if you're going to interface with the program, it's through the Supreme Court and partner institutions. Ganun po 'yon, ano ho? Kami po yung parang bridge po, no, yung Bridge, platform. okay. Oo. Oo. I mean, Oo. pwede naman dumiretso sa Supreme Court, no? Correct, Pero correct. ang sinasabi po lang namin, the beauty of having a program, no, Tama. is that we're trying to link things with what is already happening. Okay. No? So yun lang po value added dun sa program itself. And very good po yung program, sir, in a sense na magkakaroon ng pagkakataon para mahimay ano bang nangyayari, bakit ba ganyang katagal, o bakit hindi maka-avail ng ganito. At siguro talagang magbabago yung takbo, no, ng mga, at hindi na natin kailangan dumulog sa International Courts of Justice para mabigyan ng katarungan yung mga kaso dito ng mga may kapansanan, sir. Yes, Ma'am Celia. Meron lang sana akong gustong itanong, kasi ang ganda nitong ginagawa ninyo dahil what's this? You're working at yung nasa loob, kung paano manggagaling ang pagbabago mula sa loob, yung Supreme Court at dun sa mga korte. Ngunit meron ba kayong component ng program na as you said, magkakabit ng mga ginagawang itong mga reformang nangyayaring ito doon sa mga beneficiary, sa mga benepisyaryo na makikinabang naman sa mga ginagawa ninyo ito. Dahil sabi mo nga, and also Ronnie has also mentioned this, na ang tagal ng hustisya na hinihintay ng mga tao na ito. Dahil hindi nila alam kung ano nangyayari eh. Paano ninyo maipaabot sa kanila na may mga ganitong reforma na? Nauna mo nang nabanggit na paano natin malalagyan ng ngipin? Paano natin mabibigyan ng puwersa para mag-demand yung mga tao na ito, meron na palang ganitong batas, meron na palang ganitong regulasyon bakit hindi pa kami nakakakuha? Paano natin mabibigyan ng kaalaman yung mga makikinabang? Meron ba kayong component in your program na tutulungan naman ang mga taong ito na magkaroon din ng impormasyon para ma-monitor nila, para malaman nila kung paano nila ma-access yung mga reforma at mga pagbabagong ito? Ma'am Celia, yan po yung kaya ko sinasabing we have a senior program officer specifically, no, for this stakeholder approach. Yun ho yung binanggit ko ho kanina na siya mismo, that's why we're having this kind of platform right now, no, kung yung sa guesting po namin, it's to relay that message, no, na later on, actually kahit nga ngayon kung may gusto na kayong paabot, no, and then we will look at and see how can we create dialogue platforms, consultations, no? Kasi again, marami pong grupo talaga eh. When we talk of marginalized and vulnerable sectors, I'll tell you, we also don't have the funding and capacity to capacitate each and every person, di ba? Correct. What we have is the capacity to be able to create that dialogue mechanism, no, to link, so that while structural changes are being done, nasasama at napapasok yung mga yung mga concerns. So yan po ang commitment po namin, no, na we're not promising the change kasi hindi po namin kontrolado yon, but we can promise that platform to be able to bridge, no, the information. And siguro what we can do is also help, no, consolidate and invite the relevant people, no, from the judiciary side, so that while they are listening, no,
internally, we can also discuss, so how can we make yung tinatanong niyo po lahat kanina, no? But tanong rin namin yan, no? So again, how can we make justice real to these people, no? So that Siguro, discussions. Siguro in the future, attorney, will deal with concrete issues, and then you help us invite people from the judiciary who can enlighten at least, di ba? The sector. Yes, Ma'am Celia. Oo, itong this is very important. Sinasabi niyo yung regional consultations kasi ganito din po yung ginawa namin sa sektor ng may kapansanan at doon sa mga nasa gobyerno naman at mga nasa legislatura noong ginagawa namin yung inclusive education law. Kailangan very important po na meron ng konsultasyon para magkaalaman po kung ano-ano ang mga dapat marinig ng magkabilang panig at ano ang dapat nating iparinig, dapat nating ipaabot. Okay, I just would like to ask about your regional consultations because I know a little about this. Babanggitin ko na lang, Ronnie, kasi yung aking anak, si Fatima Garcia works with the Asia Foundation. And I know that you would be having regional consultations with different groups sa iba-ibang rehiyon sa mga darating na panahon. Pwede po bang i-expound ninyo ito para malaman ng ating mga manonood naman kung ano ang nangyayari doon sa up to the ground level? Oo. Just to clarify, yung Fair Justice po ay wala pa hong any regional consultation. Yung regional consultation na nabanggit nyo, no, is part of the innovations that are being done by the Supreme Court. Right. Nagbabalak ang Supreme Court na magkaroon ng isang mandatory legal aid program, no? Para to contextualize what this regional consultation is all about. Yes. In the mandatory legal aid program, we're already in the third iteration. This is the third attempt ng Supreme Court. You know, the first attempt, it failed. As soon as they mandated all lawyers to render legal aid service, no, it was never implemented. Bakit? So that was the first attempt. Marami pong nagreklamong abogado. Oo, maraming nagreklamong abogado, and at the same time, alam nyo, when you're talking of legal service, it's not just about for compliance. Even yung lawyers are saying, teka, how can we ensure that those who would be rendering legal service will really render it efficiently and with quality? Kasi ultimately, ang kawawa, yung beneficiaries, no? Tama po yun, no? So, hindi sustainable. It has to be done properly. Diba? So, yes. It's a question of maraming mga tanong, no? And that is my example of the top-down approach before. Tama. There was I mean, it's a good idea, no? Kaya lang, if you don't know what is really happening on the ground, this happens, no? So if you Google it, it was never implemented. It was announced, no? It was adopted by the Supreme Court and immediately suspended. Okay. Their second iteration is the Community Legal Aid Service. So this time it was implemented for a few years, but it's only applicable for new lawyers, no? So ganda ulit ng konsepto. You want to become a lawyer, pag naging abogado ka, kailangan mag-comply ka with this Community Legal Aid Service. Up until, they realized again, teka, puro bago pala itong mga abogadong minandate natin. Mahirap yan. Kasi, hindi na nagreklamo yung mga mas matatandang abogado, of course. Ay, syempre. Hindi na sila covered eh. Syempre. So yung mga bata, biglang naisip, ganun din, no? Teka, sinasabak natin mga bago, unfair for both the new lawyers and the clients. Kasi nga, bago sila eh. So parang, baka mapagpraktisan at the expense of those
marginalized and vulnerable, no? So again, it was suspended. Tama. Oo. So we're now in the third iteration. So in this third iteration, this is where that bottom-up approach is now ongoing, no? Tama si Ma'am Celia, there from the top, of course, the policy comes from the top. But while you're doing that policy, you consult, no? And this time, in the crafting of the new rules, they included legal practitioners, not only judges, not only from the judiciary, yung mga talagang practicing lawyers in firms, no? Nag-isip ano mga modalities. And then what they're doing right now is having a regional consultation, pero not among the possible clients, not among the marginalized. Actually, the consultation is consulting lawyers themselves, the legal profession, na ito i-implement namin. Anong mga tingin nyo, no? Ito yung mga draft ng rules. Ano masasabi nyo? Paano ba natin sa ngayon 60 hours per lawyer, no? With a compliance period of 3 years. Ang tanong, is 60 hours enough, no? For each lawyer? Ayan. Yan yung mga tinatanong. And even with this regional consultation, Fair Justice actually is working together with the Asia Foundation. No? In fact, for the regional consultations, Fair Justice po ang nag-sponsor ng regional consultations. Kailan ho namin malalaman yung resulta ng mga konsultasyon na yan, sir? How do we know the result? Ang last Supreme Court po, again, this is a regional consultation of the Supreme Court. Ang tumulong po ay Asia Foundation, nag-facilitate through the Fair Justice. So the results will not be, bahala po ang Supreme Court, no? How they siguro, sir, siguro siguro ang resulta niyan yung magiging mga rulings, 'di ba? Mga pagbabago sa proceedings, yun siguro ang magiging aabangan namin. Ano po? Oo, yung rule mismo po ang concrete result niya. Pero yung consultations, ano nangyayari during the consultations, hindi po kasi to yung tipong hindi to advocacy component na sasabihin ito nangyari, itong ganyan. No, it's really a tool for the Supreme Court to be able to craft proper guidelines. And I tell you, in any rule like this, you can please everyone. No, you can please everyone. Definitely, fact, definitely. So that's why it's I'm just contextualizing that this is not a popularity contest na para masabing ito. It's really for the Supreme Court to be able to prepare internally what are the rules, no? And also later on ako tinitignan ko diyan pagka lumabas yan tapos may magreklamo pa, no? For the Supreme Court to really say, we've addressed all these concerns. In fact, lumabas yan sa consultation, no? Okay. So, yan yung tingin ko. But I wanted to say that even with the regional consultations and budgetary constraints, 4 na consultations lang po ang kaya, no? So, the first one was held in Baguio City in April. The second one was in Cagayan de Oro, if I'm not mistaken, end of April then. The third one was 2 weeks ago in Makati. That was for the NCR. The last one is going to happen on Friday in Iloilo City. No? So these are the regional consultations, specifically for the proposed unified legal aid system. Yan po. At ang kinukonsulta nyo ulit ay sino, RP? Mga mga players. Those Players from the legal profession. Yes. Those from the legal profession. Kasi sila yung nasa ground, sila yung nagpapatupad ng batas, sila yung nakikiharap doon sa mga taong nangangailangan ng hustisya. Kaya very important for you to really connect with these lawyers and to secure yung cooperation nila and complete understanding of what is really going to happen and what is supposed to happen. Correct. Basta ngayong hapon ang dinalang magandang balita ni Attorney RP Santiago sa sektor ng Pilipinong may kapansanan
ay may pag-asang mabago ang mabagal na katarungan sa Pilipinas at bibilis-bilis ng kaunti, di ba? Bibilis-bilis ng kaunti ang ating katarungan. Attorney, ang aming pasasalamat sa inyo ho, pero bago namin kayo pakawalan, sir, aasahan po namin yung inyong whatever you call it, kung ayaw nyo ng press release or whatever, updates or what is bisbas, kumbaga, sa inyong ginagawa, ay aabangan po namin at hihingan po namin, susulat po ng madalas ang aming director, si Ina, sa inyong senior officer for the latest update. And nako, siguro ngayon medyo hindi pa masyadong konkreto, pero kasi simulan nyo lang itong taong ito, hindi ba, attorney? Kasi simula lang po namin ng Marso. Di ba? Marso pa lang, Mayo pa lang ngayon, pero asahan niyo pag si Attorney Santiago at ang kanyang grupo ang nagtrabaho, mag-iiba at mabubuksan kung hindi man pintuan, bintana ang mabubuksan. Pero ito lang po, Attorney, ang aming huling tanong sa inyo. Napakarami na, may mga ilang issues po na halimbawa yung accessibility, lantarang nilalabag mismo ng gobyerno. Sabi ko nga po, the number one violator of accessibility law in the Philippines is the Philippine government itself. At ang sabi ho namin, dapat yan siguro magkaroon ng test case. Aabot na ho ba sa ganon o pwede pang mapagpulungan yon, mapag-usapan? Alam nyo, ako ho kasi ay kanina pinag-uusapan natin ang pag-asa, no? Sa akin, kaya ho tayo human rights advocates lahat, tayo ay parating umaasa at naghahanap at gumagawa ng oportunidad para sa pag-asa, para hindi napapako, no? Pangalawa, sa akin po yung tanong nyo, oo ang parating sagot ko ho dyan, no? Kasi we look for different opportunities eh. Sometimes the opportunities would also come in test cases, no? Right. At times when we talk about test cases, it's not just because of a test case is important for so many reasons, no? I'll just concentrate on two. Number one is we want our system to work, no? So it's testing that system. And number two is that it promotes awareness of certain issues. Diba? So lalo na pagka na-file sa korte, lalo na kung malakihang kaso, no? It yung brings jurisprudence awareness. Na tinatawag, ha? Oo. So, okay. Oo. So, pero party ho yan ang titignan, no? Yung kasi titignan nyo rin sa any public interest litigation, teka, ano ba ang pwedeng negative factor nito? Kasi yun nga, pag medyo may negative naman at yan ay maging parte ng jurisprudence, ayaw natin ang negative, di ba? Correct. And don't get me wrong po, sometimes even losing a legal case is still a win, no? Yan, definitely. Titignan lang kung ano yung negative factor siguro, no? So yun po ang sagot ko dun sa tanong yung public litigation. And siguro if at all, attorney, yun po ang gustong maabot ng sektor, saan kami lalapit kung gusto naming magkaso kung gusto naming gamitin ang legal remedy. That's one area na within 5 years sana masagot po ng inyong fair justice na programa, saan lalapit ang mga may kapansanan at kailan magiging abot kaya ng sektor ang sinasabing fair justice, Attorney Santiago. And yan pong iiwan naming pakiusap at hamon na rin sa grupo sapagkat napakaganda ho ng fair justice eh. Pero sa ngayon parang you really have to exert kasi napakasakit sa bulsa, napakasakit sa puso, mabigat sa puso ang magkaso sa Pilipinas. Fair lamang kung fast, di ba, Ronnie? Oo, fast, yung kung magagawa pong ganoon. At anyway, Attorney Santiago, maraming salamat po sa oras ninyo. Sana hindi namin sinayang ang inyong hapon. Yung huli po ninyong mensahe sa sektor po ng Pilipinong may kapansanan, sir, as far as fair justice program is concerned, please. Oo. Yung huli kong mensahe po ay tayo po talaga ay magsama-sama, no? Dahil kapag hindi nagsasama-sama ang sektor in terms of
pushing, no, for accountability, pagkalat-kalat tayo, ay mahirap po talaga, no? Dahil mahirap pag watak-watak eh. So, let us take advantage of opportunities, no? Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Yun lang po at maraming salamat po. Definitely, hindi po sayang ang oras ko. In fact, it's an honor and privilege. And alam po ni Ina yan, nung nag-impita po sa akin, immediately, umoo po ako. Kasi I really value the sectors, no, that we should be working with. Salamat po ulit. Maraming salamat, Atty. Po yung mga higit na nangangailangang sektor. Totoo po yan. Maraming salamat, Atty. Santiago, and please extend our hellos to your teammates na sabihin nyo miss na namin sila. Thank you very much, Atty. Santiago. Salamat po. Makakarating po. Okay, wag ka muna alis. Wag ka muna alis, 2 minutes na lang. Okay, Ma'am Celia, it has been a privilege, di ba, na maging panauhin natin sila, si Atty. Santiago ngayong hapon. Sabi nga parang reunion nito doon sa Project Enable as far as I'm concerned. Ito muna yung mga sponsors natin with the permission of Atty. Santiago. Yung ilang mga supporters natin. JM, go ahead. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Thank you very much. At naku, isang masayang talakayan na naman na nangyari, Ma'am Celia. Your final word for this afternoon. Go ahead, please. From me? Yeah, for you. Are you hopeful na mayroong ganitong fair justice program? Isa po yan sa pinaka-mimithi ng mga sektor ng mga tao sa sektor ng mga may kapansanan dahil it has always been elusive for them. Talagang isa po sa pinaka matinding tumanggap ng dagok sa panig ng hustisya ay ang mga taong may kapansanan na ang tagal-tagal na po hindi nakakaramdam o nagkakamit ng hustisyang nararapat para sa kanila. So this is a very important undertaking for us, not only for the sector but also for the whole country and in the whole society. Kasi po, ito po ay indikasyon na ang ating pong lipunan, ang ating pong ang ating pong bayan, ang ating nasyon ay gumugulong na, lumalakad na tungo sa pagkakaroon ng patas at pantay-pantay na hindi lamang hustisya, kung hindi a way of life para po sa lahat ng mga tao na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad at pagkakataon para sa kanilang buhay. Okay. Maraming salamat, Ma'am Celia. Si Atty. Santiago po at kanyang grupo ay pinamulat sa atin ngayong hapon ang isa na namang pagkakataon para sa atin upang makamit ang katarungan. At sabi nga po nila, kung hindi man lang tayo mag-aangat ng daliri natin, hindi tayo igagalang ng ibang sektor. Ang sinasabi po ni Atty. Santiago, inaayos ng Supreme Court, mismo Supreme Court na, pinakamataas. Kaya iparating natin po yung ating mga karanasan, iparinig natin yung ating mga hinaing sa Supreme Court o sa grupo ni Atty. Santiago. Binigay niya ang kanyang email address at sama-sama tayong bumalangkas ng mga mumunting pamamaraan upang kahit paano ay umusad ang napaka-elusive, ano ba sa Tagal? Napaka-ilap na katarungan. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Ma'am Celia at ang buong pangkat ng Inklusyon nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings,
at inklusyon, inklinasyon, Now na. now na.